Remulla. Boying Remulla may announcement about ICC. Okay, mamaya natin pag-usapan yung na-booking kaya sila umamin at saka yung mga Pilipinong ayaw sa impeachment. Pero dito muna tayo. Dito muna kay Boying Remulla. Pag-usapan natin ito. Hindi na tayo makikipag-usap sa kanila. Hindi natin sila kailangan sa ating bansa. Hindi natin sila gustong pumunta rito. Ang pinag-uusapan dito, ICC. Hindi natin kailangan sila sa ating bansa. At wag silang pupunta rito. At wag na wag silang pupunta rito. About sa ICC, ito po ay Secretary ng Department of Justice. May punto naman si Boying. Wag na wag kayong pupunta rito. Bakit? Secretary of Justice. Ibig sabihin, gumagana ang hustisya sa Pilipinas. Ako ba ay inuinsulto nyo? Bakit kayo pupunta rito? Hindi nyo ba alam ako ang bossing? Ako, Secretary ng Justice. Pupunta ang ICC dito? Ibig sabihin, walang hustisya dito? Tinatarantado nyo ba ako? Ganun, parang ganun ang sinasabi dito si Boying. Tuloy. Sapagkat ang gagawin nila ay usurpation of authority. Nako, usurpation of authorities. Ano ba ibig sabihin niya yung usurpation na yan? Yung bang parang hindi ka naman pulis, manghuhuli ka, or wala ka namang karapatan, wala kang soberanya, tapos bigla ka manghuhuli. Ibig sabihin, wala kang posisyon. Wala kang sa lugar. Tapos mag-aasta ka na para kang otoridad. Yan. Bawal yan. Hindi yan po pwede sa ICC. According kanino? Sa akin? Kay Boying. Tuloy. Government. Magkakaproblema tayong lahat. Pag ginawa nila yan, they'll be violating our law. Ang ICC... violation ng batas. Sabi ni Boying, violation ng batas. Pag pumunta rito at pag nakialam ang ICC. Kailangan niya ng mga bansa katulad ng Sudan. Nako, mga ano to Ano ba itong mga to? Africa? Sudan. Oo. Sudan. Kailangan ito ng Sudan. Somalia. Haiti. Siguro sa ibang lugar sa Afghanistan. Sa mga lugar na medyo magulo at walang gobyerno. Doon sa magulo at walang gobyerno. Tanong, kayo na sumagot. May gobyerno ba tayo? Hindi po pwede sa Pilipinas ang ICC. Hindi naman tayo Somalia. Di ba? Hindi naman tayo Afghanistan. At hindi naman magulo ang gobyerno ng Pilipinas. Di ba, Boying? Doon sila pumasok. Tayong organisado ang ating gobyerno na may sistema ng hustisya. Huwag na nila tayo pakialaman. Nangingialam kayo, ICC. Huwag nyo kaming magagalit sa inyo si Boying. Magagalit. Huwag nyo kaming pakikialaman. Pupunta sa lugar na maaring ang ICC, makialam. Kasi dito, hindi sila pwede makialam talaga rito. Linaw, no? Dito, hindi sila pwede makialam. Approve, Boying. Approve ako sa lahat ng sinabi mo. Sa ibang bansa, kung tingin natin ay may pagkaalangan, di mag-usap muna kami kung aalis sila. Anong nangyari, Boying? Hindi, ako magtatanong lang. Siguro hindi naman fake news. Hindi naman paninilang tao. Kung ikaw ba ay may secret deal sa ICC, tanong lang po yan, maliwanag. Kasi, alam mo, ang dami kong naririnig na mensahe at ang daming bali-balita at ang daming nagsasabi at ang daming tumatawag at nagsasabi sa akin, nabayaran kaya si Boying? May secret deal kaya si Boying? Hindi natin masisisi ang taong bayan kung isipin na meron kayong secret deal. Kasi ang liwanag ng pagkakasabi mo hindi yan po pwede sa Pilipinas. Hindi ako nagsabi, Claire, ha? Pinakita ko sa inyo, Claire. Pakicheck nyo kung fake news to si Boying. Dapat, kung fake news to si Boying, kastiguhin mo, Claire. Sabi niya hindi papasok, tas pinapasok. Baka sabihin nyo, ako fake news. Talagay nyo dyan, sino fake news? Ako ba o si Boying? Pambira, nagloloko naman ata tayo. Huwag naman po natin niloloko mga Pilipino. Di ba? Sabi nga ng Biblia, let your yes be yes and your no be no. Ano ibig sabihin? Pag may sinabi ka, panindigan mo. Pag sinabi mong oo. Sinabi mo hindi papasok ba't tinayaan yung pumasok? Di ba? Sasabihin, hindi naman sila pumasok Loko-loko lang ang magsasabi ng ganong palusot.
Hindi nga pumasok, pinadala nyo sa ICC. Mas masahol yun. Mas tarantado ang kalalabasan mo noon pagka isipin mo, hindi nyo pinapasok, diniliver nyo pa. With free delivery. Di ba? Oh, ano to? Ito ay panlilin lang sa mga Pilipino. Ngayon, how do you expect us na maniwala sa inyo? Tapos tatalak si Claire, tatarak si J. Ruiz, tatarak yung kung sino-sino na mga fake news daw kami. O ngayon, sino ang fake news? Sige nga, pakisabi. Huwag kayong magagalit, Boying, huwag kang mapipikon. Anong nangyari? Para masagot ko yung taong bayan. Sinasabi nila nagka-secret deal ba? Anong palit ulo ni Duterte? Anong tinakasan ng gobyernong ito? Bakit nagbago ng isip? Ang liwa-liwanag ng pagsabi mo Di ba? Papakita ko pa, ito pa. Gusto nyo manggalaite, ito pa. Ito. Sige, tignan natin Okay, let me say this for the 100th time. Sasabihin niya raw, pang 100 beses. Sige. Not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. We don't recognize the jurisdiction of the ICC in the Philippines. 100,000 ka palang sinungaling. Hindi, 100 lang. Hindi naman 100,000. 100 times kang sinungaling, Marcos. 100 times mo sinabi Claire, paano ba itong bossing mo? Sinungaling Fake news. Tapos yung mga senator mo sasabihin fake news sa mga vloggers. Tapos yung mga congressman na tagatahol ng pinsan mo, sasabihin iimbestigahan yung fake news. J. Ruiz, ano ba ito? Claire, fake news to Hindi isang beses. Not 1 time, 2 times, hindi po. 100 times galing sa kanya. O di 100 times sinungaling. I consider it as a threat to our sovereignty. Ayun naman pala a threat to our sovereignty. Tama! I agree. Nagkasundo rin tayo, Marcos. I really agree that ICC is a threat to our sovereignty. May soberanya tayo Respeto naman. Ba't kayo magdi-decide sa mga Pilipino? Kung may makasalanan dito, kung gusto nyo, electric chair nyo. Lethal injection nyo. Bahala na kayo kung ano yung naaayon sa batas ng Pilipinas. Pero sa Pilipinas, hindi pwede makikialam yun. Saan ba ginawa ang krimen? Sa Pilipinas o sa ICC? Hindi na. Yun naman pala Di ba? Tama ka dyan, Marcos. Tama ba si Marcos? Totoo. Huwag nating babuyin, Marcos, ang soberanya natin. Tama ka dyan. Therefore, the Philippine government will not lift a finger. Ayun, they will not lift a finger. Di ba? Kasi alam mo, minsan yung finger nakaka-lift na yan nakakabuhat ang isang finger. Ang finger. Hindi daw siya, hindi niya itataas ang kanyang daliri para suportahan ng ICC. Ayan po ang Presidente Marcos nyo. To help any investigation that the ICC could. Hindi tutulong in any way kahit investigasyon. However, However, as ordinary people, they can come and visit the Philippines. Pwede kayong bumisita. Hindi kami tutulong sa kanila. In fact, hindi kami tutulong sa can I hear you people? Yung mga manunood nito, can I hear you? Lagay nyo sa comment section. Budol ba si Marcos o budol na budol? Hindi kami tutulong sa kanila. In fact, babantayan namin sila. Ngayon, Marcos, ito ulit ang tanong ko. Kasi same ng tanong kay Boying. Magkano ba? Yan ang tanong ng taong bayan. Bakit kayo biglang nagbago ng isip? Tanong lang, hindi po tayo fake news nagtatanong, magkano ba? Ano ba secret deal nyo? Dahil ba nakikita nyo sa impeachment? Ito, lumabas impeachment, ayaw ng Pilipino. Kaya kayo nagbago ng isip? May survey po. Ayaw ng Pilipino sa impeachment kay BP Sara.
Walang maitutulong sa bansa natin yan. So anong ginawa nyo? Since hindi nyo kaya sa impeachment si BP Sara, tanggalin nyo yung power ni BP Sara, which is yung ulo ng Duterte. Bakit bigla ka nagbagong Marcos? O talagang niloloko mo ang mga Pilipino? O talagang budol-budol ka? Hindi mo masisisi ang taong bayan kung iisipin may bayad ka, meron kang palit ulo, o may secret deal kayo ni Boying kasi bigla kayo nagbago ng isip eh. E paliwanag nyo ng maayos yan sa taong bayan. Claire, J. Ruiz, fake news ba yung amon nyo? Bantayan namin sila, making sure that hindi sila that they do not come into contact with any agency of government. Oh, they don't have any contact with any agency of the government. Ano si Torre? PNP. Oh, di ahensya yun. DOJ. Ahensya yun. DILG. Ahensya yun. Even Villamor. Doon nyo dinala si PRRD eh. Anong kalokohan to, Marcos? Huwag naman sana sagad-sagad sa buto ang pambubudol sa taong bayan. Tapos pag sinabihan kayo ng ganito, sasabihan nyo kami fake news. E di dapat hindi kayo nanloko sa tao. Dapat hindi nyo sinabi yan. Ang problema kasi sa mga, yan dyan kila Claire, yung mga nagsasabi, yung aso ni Tamba dyan sa pagtatama sa inyo, fake news, kahit totoo. Huwag ganon. Huwag ganon. Ang liwanag oh. Ano yan? Ako nagsabi? Nagagaguhan ba tayo? Ginagago nyo ba mga Pilipino? And if they are contacting agencies of government, nasasabihin yung whatever, policeman, local government, sabihin nyo, huwag nyo sasagutin. Yun ang sagot natin. That we do not recognize your jurisdiction, therefore we will... We don't recognize your jurisdiction, pero pinadala nyo si Tatay Digong dun. Special delivery. Dati puting van, ngayon puting jet plane. not assist in We will not assist in any way. Talagang tinatarantado yung mga Pilipino. any way, shape, or form any of the investigations that the ICC is doing here in the Philippines. Thank you, sir. Tingnan nyo, eto, aasarin ko talaga kayo mga Pilipino. Ha? Tingnan nyo mabuti. Ito, next to. Pakinggan nyo, anong sabi ni Marcos? We will not lift a finger. Hindi daw siya magpipinger. Sinabi, si Marcos nagsabi niya, nadinig nyo, pinadinig ko sa inyo, hindi daw siya magpipinger. Eto, pakinggan nyo. Kinumpirma ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na binayaran ng Office of the President ang private jet na sinakyan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Binayaran pa ng Office of the President yung sinakyan ni Tatay Digo. Anong ibig sabihin nun? Di pera ng taong bayan. Opisina ni Marcos nagbayad sa jet. Akala ko ba hindi ka magpipinger, Marcos? You will not lift a finger. Akala ko ba hindi sila dapat kumontak sa kahit na anong ahensya? Wala silang soberanya rito. It's a threat to our jurisdiction. Anong nangyari? Ngayon magagalit kayo pag tinawag kayong budol. Lantarang niloko nyo taong bayan. Lantarang binudol nyo taong... Pera pa ng para nyo kaming ginisa sa sarili naming mantika. Niloko nyo na kami. Pera pa ng taong bayan ginamit nyo. Di magpipinger. Patungong dahig sa The Netherlands. Ayon kay Palace Press Officer Atty. Claire Castro, bahagi lamang ito ng kumpletong kooperasyon ng gobyerno sa isinagawang pag-aresto sa dating Pangulo. Kumpleto? Nagpapalusot ka pa! Ito'y kooperasyon. Akala ko hindi kayo makikikooperate ngayon. Ito'y kasama sa kooperasyon. Ay, loko-loko. Niluloko nyo kami. Mr. Finger. Niluloko nyo kami. Hindi naman nagbigay ng eksaktong halaga ang Palace official. Hindi magbibigay yan. Kahit naman magbigay yan, anong papaniwalaan ba? It is the same person na nagsabi sa amin na walang pumasok na baril doon sa loob ng KOJC. More than 16 days kami doon. Pambira, walang ni isang baril. Ganyan po ka fake news yung presidente mo, Claire.
At tas ang lalakas, napaka-ipokrito ninyo, tapos kami tatawagin yung fake news. Kung magkano ang naging gastos. Ngunit nabanggit ni Yusek Castro na nagkaroon ng pakikipag-ugnayan ng Pero ito sinabi nakipag-ugnayan sila dyan. Okay. Ano, ma-high blood ako sa panloloko talagang ginawa sa atin. Pero tingnan nyo na lang. Sasabihin kaya nila yan kung hindi nahuli? Diba? Kasi, nailabas napicturan yung napicturan yung number nitong nitong eroplano. So, mache-check. Alam, nasa Pilipinas ang may-ari kasi RP ang nakalagay. So, Republic of the Philippines. So, ibig sabihin, hindi ICC. Hindi natin tinulungan ng ICC. Tayo mismo ang nagtraidor sa kapwa nating Pilipino na sinabi ninyo, hindi kayo makikipagtulungan. Sabi nga ng iba, niloloko tayo ng gobyernong ito. Baka nga hindi pa nila inamin yan. Kung hindi lang napicturan itong eroplano. Kung hindi lang napicturan yung number. Kung hindi napicturan yung flight number ba ang tawag doon? Kaya lang nawalan sila Mabubuking na naman sila na nagsinungaling. So napilitan silang umamin. But still, bakit natin to ginagawa sa Pilipinas? Ganyan na ba kayo ka-insecure talaga sa mga Duterte? Hindi nyo kayang labanan ng patas ang isang babae? Hindi nyo kayang labanan ng patas ang isang matanda? Kaya ipapadala nyo doon? Dahil alam nyo, hindi tatagumpay ang impeachment. Alam mo, nagagaya na to si Marcos sa tatay niyan talaga. Ang lupit. Pamahalaan sa isang pribadong korporasyon para rito. Opo, ina-admit po na ang palasyo po ang nagbayad. Ito, walang kwentang vlogger itong animal. Di ba? Nawalan ka ngayon. Ngayon, nasa ng paninindigan mo, Claire? Kung hindi mo matawag na fake news yung presidente mo. Ang gobyerno po, ito po ay may kaugnayan sa assistance po na ibinigay natin sa Interpol. So, sabi nga natin, kapag hiningi po ang assistance, siyempre po dapat kumpleto po. Pag hiningi ang assistance, dapat kumpleto. Tayo pa ang naggastos. Ano sabi? Hindi magli-lift ng finger? Hindi magpipinger si Marcos? Hindi makikipag-ugnayan? Hindi makikipag-usap? Anong tawag mo dyan, Claire? Hindi ba budol yun? Hindi, diretsong tanong, hindi ba budol yun? Dahil kung wala naman po na ipoprovide na sasakyan para madala po ang dating Pangulo sa ICC, parang hindi rin po naging kumpleto ang pagtugon natin sa ating commitment. Hindi yon. Kasi pwede nyo namang hindi minadali Di ba? Pwede nyo namang ipagpabukas. Hindi kailangan ng jet plane. Hindi na, umuwi ba si Marcos, si PRRD dito naka-private jet? Hindi naman kailangan ng ganun. Pwede nyo namang inantay sana yung desisyon ng korte, tapos, ibinuk nyo na lang. Nakamura pa kayo, hindi gumastos ang gobyerno. Hindi naman pasosyal si Tatay Digong Di ba? Alam mo, ako sasabihin ko sa inyo, mas gugustuhin pa ni Tatay Digong na pinauwi nyo muna siya, inantay ang desisyon ng korte, pinag-impake nyo siya ng mga gamit niya, kahit na isakay nyo siya sa commercial plane. Kaysa naman naka-private jet, nilabag naman ninyo ang kanyang karapatang pantao ni hindi nyo pinauwi yung matanda, diretso yung flight. Alam nyo bang delikado sa matanda yung flight? Ni hindi nga nagpupunta ng West yan Delikado na sa edad niya dahil malayo na yung flight. Di ba? Alam nyo naman yan sa may edad. Delikado na po yan. Yung ganyang kalayo. Sabihin ninyo, minadali nyo.
Kasi wala kayong plano antayin ang desisyon ng korte. Kasi gusto ninyo si Marcos lang ang magdi-design. Yan ang totoo. Huwag niyong sabihin na kung ano-ano To the sinasabi. Interpol. Ako. Oh, next po tayo. Ito pag-usapan natin. Alam mo hindi ko po, kayo na lang ang sumagot, di ba? Doon sa mga nagtatanong sa akin kung may secret deal. Itong si Boying at saka to si Marcos sa ICC. May natanggap ba sila? O talagang sadyang takot lang sila kay Sara? Pero hindi po normal sa isang tao na magsasalita ka on live TV. Pwede siguro kung one-on-one lang. Pero on live TV tapos bigla mong babasuhin. Bigla mong babaguhin. Oh. Pag inisip mo, presidente yun. So tatak yun. Alam mo yun. SOJ ka, Secretary of Justice. So alam mo, yung sasabihin mong yan patungkol sa ICC, tatata. Tapos biglang binago. So ibig sabihin, masyadong malaki yung kapalit para lokohin nila yung Pilipino. Masyadong malaki yung presyo na matatanggap nila or kung ano man yung matatanggap nila sa pagpapadala kay Tatay Digong sa ICC para budulin ng Pilipino at kainin yung sinuka nila, yung kinain nila ulit. Malaki ang pakinabang nila. Hindi mo naman kasi gagawin yan. Ay sinabi mo, hindi po pwede. Sabi mo, it's a threat to our sovereignty, tapos bigla mo pinapasok. Di ba? Oh. So, can we blame the people? No, we cannot. Ang tanong, bakit? Secret deal ba? May presyo ba? Palit ulo ba? May pakinabang ba? Takot kay BP Sara? Kayo na po sumagot dyan sa comment section. Ito po, pakinggan po natin yung speech ni Mideldea na patungkol dito kay Tatay Digong. Yung paano niya dinefend si Tatay Digong. Alam mo, kanina nung nagsasalita si Tatay Digong, naawa ako sa kanya. Grabe. Naawa ako talaga. Kasi yung boses niya, parang pagod na pagod. Alam mo yung lolong-lolo na, naalala ko nga yung lelong ko dito eh. Parang medyo hawig pa nga sila nung lolo ko eh. Lolo ko sa father side. Meron silang hawig ni PRRD. Tapos ganyan na yung boses, nakakaawa. Nung naririnig ko nagsasalita si PRRD, nakakaawa po. Ganyan po, kalupit ang gobyerno natin dahil sa pangarap. Yung nagpalibing sa tatay nila, yung nagpabalik sa kanya sa posisyon, binababoy nila. Ako I strongly believe, kung hindi man natin makuha ang justice sa hustisya sa Pilipinas dahil hawak nila, never silang lulusot sa hustisya ng langit. Matindi ito. Matindi ito. Ginawan ka na ng mabuti. Alam mo, pinalibing nga yung tatay nyo para magkaroon tayo ng unity. Tapos ganitong ginagawa. Mga traidor, walang utang na loob. Ago, the whole world has witnessed the degrading fashion in which a former president of a sovereign country was bundled into a private aircraft and summarily transported to The Hague. To us lawyers, this would be called an extrajudicial rendition. To the less... Totoo yan, extrajudicial rendition yan. Alam nyo, ito sa akin naman ay kidnapping. No? Yan po yung sinasabi ni Pastor Kibulo. Yan ang kinakatakot niya. Kasi wala namang problemang haharapin niya yung kaso niya dito sa Pilipinas. Pero napatunayan natin, hindi nag-i-imagine si Pastor Kibuloy. Talagang may plano silang dalhin sa ibang bansa. Ganyan po ang style ng gobyerno natin ngayon. Diba? Nakakatakot na po kasi ngayon, yung panahon ngayon, pwedeng palpak ang warrant of arrest, hindi ka na makapagpaliwanag sa korte natin, basta ka na lang dadalhin kung saan. Bigla kang ikukulong, bigla kang dadalhin sa ibang bansa. Pag ikaw napag-initan ni Marcos, ni Boying, ni Torre, tapos ka na. Saka ka na lang magpaliwanag, ganyan lang naman sinasabi nila eh. I-demanda nyo na lang ako, basta ikaw huhulihin ka namin. Nakakatakot po yun. Ganyan na po ang kalakaran natin.
This is not the first time. Ginawa yan sa KOJC. Wala ang pangalan ni Pastor Kibuloy sa warrant of arrest. Wala silang search warrant. Pero anong sinabi ni Torre? Papasok kami sa ayaw sa gusto nyo. Sa madaling salita, masasaktan kayo, huwag kayong haharang-harang. Kahit mali ang aming warrant, magdemanda na lang kayo. Basta gagawin namin yung gusto namin. Ganyan din ang ginawa kay Tatay Digong. Walang judge dito, walang magdi-decide. Basta sumakay ka dyan sa aeroplano, dadalhin namin kayo kung saan, doon na kayo magpaliwanag. Ganyan na po ang gobyerno ng Pilipinas. Gobyerno ni Torre. Oh. Pag sinabi niya sa inyo, papasok ako sa bahay ninyo. Wala, asan na search warrant? Basta papasok ako, demanda nyo na lang ako. Kakatakot yun. Bigla kang huhulihin. Asan ang warrant mo? Hindi, peke yung warrant. Hindi, wag tayo hindi ito ang panahon. Yan ang sinabi ni Torre kay Torre na I was in front of them. Hindi ito ang panahon para tayo magdiskusyon. Magdemanda na lang kayo, magreklamo na lang kayo. Di ba? Huhulihin ka na lang basta tapos sasabihin, hindi itong panahon para tayo magdesisyon. Magreklamo. Ganyan po ang ginawa kay Tatay Digong. Yan po ang nirereklamo dito. Illegal po yung arrest. Legally inclined, it was a pure and simple kidnapping. My client was denied all access to the legal recourse in the country of his citizenship. Yun, napaka-importante yun. Dapat may legal recourse to the country of his citizenship at saka saan siya nahuli. Dapat dumaan to sa Korte ng Pilipinas. Hindi lang po ito patungkol sa Korte ng ICC. Tapos sinabi ni PRRD na papasukin niyo yung anak ko kasi abogado ko yan. Tatandaan po natin, ang isang tao may karapatan sa abogado. Hindi ikaw, Torre, ang mamimili. Kasi sinasabi ni Torre, may abogado ka dyan. Hindi. Tayo po ay may karapatang mamili ng abogado. Bakit kayo magbibigay sa amin ng abogado? Kung kaya namin, buti ko hindi namin kaya magkaroon ng abogado. Halimbawa, akusado, hindi kaya magkaroon ng abogado. Di sige, okay lang, bigyan nyo. Ng libre. Kayo mamili. Pero kung kaya niya magkaroon ng abogado, ba't kayo namimili? Torre, diktador ka? Ayaw niyong papasukin dahil may abogado naman, magugulo lang. Hindi. Bawat Pilipino may karapatan sa abogado. Hindi kayo pipili. And this, all in the nature of political score settling. Ito, maganda itong diniin niya dito. Political to. Ito, napaka-importante na ipalabas natin. Kasi ang ICC, ako talaga, I'm not in favor of ICC. Kasi nagagamit kayo for political. Dapat madiin ito. Masisira ang credibility ng ICC dito if the Duterte team can prove that it's political. And we Filipinos, we know that this is political. Kung mahinang klase ba si Sara, papansinin siya. Kung mahinang klase ba Duterte, pagtutuunan ba ng pansin yan? This is political. Two troubled entities struck an unlikely alliance. An incumbent president who wished to neutralize and choke the legacy of my client and his daughter on the other hand. Tama yun. Ganda nung sinabi niya na gustong sakalin, gustong pigilan yung legacy ni Tatay Digong at saka ni BP Sara. Alam naman natin. We all know. Whatever happens kay Tatay Digong, I really hope mapawalang sala siya dito kasi wala naman siyang kasalanan, mapauwi siya sa lalong madaling panahon. But if not, mamatay na siya dyan, patayin siya dyan, I really don't know what will happen. But yung legacy niya, I still believe meron at merong tatayong ala Tatay Digong in the near future na talagang susugpuin ng seryoso ang droga sa Pilipinas. Tunay na susugpuin ng mga komunista at NPA sa Pilipinas. Tatak na po yan. Hindi na po maalis yung legacy na iniwan ni Tatay Digong sa atin kahit ano pa ang gawin ni Marcos. A troubled legal institution subject to delegitimization and desperate for a price cuts and a legal show today on the other hand.
With this in mind, it is not surprising that my client was abducted from his country. Ang sakit, no? Kinidnap, dinukot. Yun ang sabihin, abducted in his own country. Tapos binigay sa dayuhan. Sabi nga para kang mas malala pa sa malansang isda. Grabe yung ginawa nila. Kung sino man ang utak nito sa Pilipinas, mahiya kayo sa sarili ninyo. Pinagpalit ninyo ang kapatid nyo. ICC private jets do not drop out of the thin air. That jet which received my client was coordinated in advance. Ibig sabihin, hindi naman basta nalaglag lang yung jet plane na yan dyan. Ibig sabihin, kino-ordinate in advance. So, obviously, may connivance na ang ICC at saka si Marcos. Which yung kaninang pinakita ko sa inyo na talagang fake news ito si Marcos. Number 1, fake news ito si Marcos. At number 1, budol. It's obvious. Sabi niya hindi siya makikipag-coordinate. Yun yung point ni Ano yun? Nalaglag lang yung eroplano sa Villamor. Eksakto, may sasakyan si Tatay Digong. Well planned po ang nangyari. Lahat po. Even yung babagsakan ni Tatay Digong kung sasakay siya sa Hong Kong. Dahil remember, magkakasama kami nito sa Hong Kong. We were in the same room. Ang saya-saya pa namin, ang saya-saya ng mga taga-Hong Kong doon. Ang daming nagpa-picture sa kanya. Pag-uwi, ganyan. Hindi nila alam kung saan lalapag si Tatay Digong, sa Manila ba o sa Davao. Clinose in nila yung mga lalagpakan ni Tatay Digong. Ano ibig sabihin? Planado. The UAE is not a state. Ako napaplastikan sa totoo lang sa ICC. And this is my opinion. Huwag kayong magmalinis. ICC. Sino kayo para humusga ng mga Pilipino? Kumalas na kami dyan eh. Diba? Sabihin natin, nagawa ni Tatay Digong yung kanyang mali. For discussion purposes hindi ko sinasabing totoo. Before tayo kumalas. Pero yung pagkakahuli sa kanya, nakipag-ugnayan pa rin sa ICC na hindi na kami member. Naggamitan kayo ni Marcos. Kasi alam nyo, itong existence ng ICC, hindi ito nire-respeto ng ibang bansa. Sa totoo lang. Hindi. Ito ay parang naggagamitan. Kung sinong bansa ang kailangan kami para itago yung kanilang political ambitions, doon kami. Hindi ito nire-respeto ng ibang bansa. Samantalang tayo diniliber pa natin. Ganyan po kababaw. Alam mo, nung nakikita ko si Tatay Digong, nahihiya ako sa mga Pilipino. Talagang, sigurado ang tingin nitong mga to sa atin para tayong pinabili ng suka. Kaya nilang ganunin ng presidente. Presidente Marcos nyo. Kaya nilang utusan. Kaya nilang utuin. Kaya niyang baliktarin yung mga sinabing hindi papapasukin ng ICC. Ganyang kababaw ang tingin ng mga puti na yan sa mga Pilipino. To the ICC and has no obligation to cooperate with the court. Yet my client sat in transit in that country for more than 5 hours. I invite the registry's representative to present today in court to explain to the judges exactly how they believe this transfer was anything other than a gross abuse of process. Ito, malalaman natin kung ipokrito itong mga taga-ICC. Kaya ako hindi ako papayag. Sinasabi ng mga ibang senador na kumakandidatong senador na katulad ni Lacson, tapos itong sila, mga congressman na dapat bumalik tayo sa ICC. Hindi. Huwag kayong papayag. Nababalik tayo sa ICC? Wag. Hanggat hindi sila marunong rumispeto sa korte natin. Bakit? Iilang tao lang ang magdi-decide.
1, 2, 3, 4 lang. Pag may sinabi na, oh sige, bigyan nyo kami red notice, dadali namin dyan. Special delivery, naka-jet plane pa. Paano yung mga kalabang politika? Tapos na. Katulad ni nireklamo ni De Lima. Si Cayetano. O paano kung sabihin, sige, isyuhan nyo ng red notice at warrant of arrest, di-deliver namin si Cayetano dyan. Tandaan nyo, binastos ni Cayetano si BBM. Nilaspag na yan sa debate. Ano ko sabihin? Sige, gantihan natin yan si Cayetano. Binaboy ako niyan sa debate. Sige, De Lima. Ireklamo sa ICC. Pag yung ICC sabihin nyo mag-release ng warrant, hindi na dadaan sa korte natin. Ako hindi papayag. Huwag kayong papayag na bumalik tayo sa ICC until such time may respeto na ang gobyerno natin sa korte. Given the precipitous arrival of my client, an elderly man with debilitating medical issues, hard of hearing, and 2 days... So, alam mo, ito yung nakakalungkot, no? So, kapit lang mga Pilipino at matatapos din to. Ako naniniwala nang dahil sa ginagawa nila, kinakabahan na yung mga senators ni Marcos. Sila mismo napapaamin na eh. Diba? Napapaamin na sila na apektado sila dahil malakas pa rin na suporta. Actually, mas lalong lumalakas ang suporta ng mga Duterte. Yun nga lang, baka mamaya may masamang mangyari kay Tatay Digong. Mananagot kayo sa taong bayan na nagmamahal kay Tatay Digong pag may nangyari sa kanya. Next po tayo. Eto, ayaw ng Pilipino ng impeachment. Mayorya ng mga Pilipino ang tutol sa paghahain ng Kamara ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Base sa latest survey ng Pulse Asia Research, lumabas sa 45% ng mga Pilipino ang hindi sang-ayon sa paghahain ng mababang... Tignan nyo, mga ayaw sa impeachment, 45%, 23 lang ang agree, 23% lang ang 23% lang ang agree. Yung iba, abstain and lack of knowledge. Pero mas marami. O, kahit pagsama-samahin pa halos pantay lang, di ba? No. So, sa madaling salita, ayaw ng Pilipino ng impeachment. Kaya nga ako nagtataka, kaya ba biglang nagbago isip nitong sila Marcos? Sabi nila, hindi nila dadalhin ng ICC. Hindi nila dadalhin dito, pati si Boying Rimulya. Hindi tayo makikikooperate. Yan ay wala silang wala silang jurisdiction dito sa Pilipinas, may justice tayo, hindi na kailangan, etc. Kung ano pinagsasabi nila, tapos biglang kinain nila yung tinain nila. Isa ba ito sa dahilan? Dahil nakikita nyo ayaw ng tao sa impeachment at hindi kayo mananalo? Hindi papabor ang taong bayan sa impeachment? Pulungan ng Kongreso ng impeachment case laban kay VP Sara, habang nasa 23% naman ang nagsabing pabor sa impeachment. Samantala, 23% naman ang hindi makapagsabi kung sila ay sang-ayon o hindi, habang ang natitirang 7% ay nagsabing wala silang sapat na kaalaman para magbigay ng opinyon. Karamihan sa mga hindi sang-ayon ay mula sa Visayas at Mindanao. Isinagawa ang survey mula February 20 hanggang 26, 2025. Ito napakaliwanag, no? Na ang Pilipino gising na sa pambubudol ng mga Marcos. Dapat naman hindi talaga ma-impeach si BP Sara. Sila nga Ang liit-liit ng confidential funds na sinasabi nila kay BP Sara, sila nga Di ba? Ang laki, billion po ang flood control projects. I'm sure kayong mga Pilipino, kayong mga nanonood sa akin, tayo mga Pilipino, we are very much aware na talagang ginagawa nila ito, this is not about the people. Maaring hindi perpekto si PRRD, maaring hindi perpekto si BP Sara, may mga pagkakamali din yan. Gaya ko, gaya mo, gaya natin. Pero, hindi ibig sabihin, ginagawa ito ng mga Marcos, ng gobyernong ito, nila